Po, sobrang nakakatawa. Sa halip na sa babae na uugnay, si Suzuki sa Datsugo ay idinidikit ang kanyang pangalan sa TV host comedian na si Arnel Ignacio. For the record, ano nga ba ang namamagitan sa kanilang dalawa? Hindi pa kami jowa. Ano pala? Kaibigan lang po kami. Man, sino naman ang hindi gusto maging friend at saka jowa? Sa sobrang pagiging malapit nga nila, naipakilala na ng 22-year-old Japinoy si Arnel sa kanyang pamilya. Nung nakaraan pumunta sa birthday ng mama ko, dinala niya cheesecake tapos sobrang masaya. Oo, siyempre birthday. Siyempre dadating ka naman doon, magdala ka naman kasi lamon ka ng lamon mo. Hindi naman ako naman. Bumati lang ng happy birthday sa mama ni. At kung namanikan ako, ano mangyayari sa amin dalawa? Alam nga naman mag-Mariel at Robin ako. Pakasal din kami. Pakasal kami sa India. Sa kabila ng ipinakikitang kabaitan ni Arnel, ayon kay Suzuki, Siguro, hindi ako maramdaman na yung ganyan siya. Kung mahal niya ako. Hindi ko siya tinanong kung mahal niya ako. Sinahis po siya, di ba? Kung ano. Hindi kasi, di ba, kala ko talaki siya, kaya kung badi siya, edi okay lang. Sana nga magkaroon na ng mali siya. pero ano ang totoo? Sa balitang naregaluhan daw siya ni Arnel ng mamahaling cellphone. Hindi totoo yun. Ito po yung cellphone ko ngayon. Bumili pa ako nito ngayon. Gusto kasi yung cellphone niya, hindi ko nga alam kung saan nabagsak yata, nagkadurog-durog. Kaya ko alam mo, ako taga Green Hills lang ako, palitan na natin yan. Hindi talaga tinanggap. Ang ibinigay na motorsiklo raw ni Arnel, totoo ba? Yung binigay sa akin, 250,000 yung motorsiklo. Wala po yun. Ako ang bumibili ng motor para sa sarili ko, hindi sa kanya. Ngunit totoo raw, inihahanap ni Arnel ng mga showbiz assignments si Suzuki. Pero siyempre gusto ko siyang tulungan. Hindi man magkarelasyon sa ngayon sina Arnel at Suzuki. Is it possible in the future? Sana lumalim pa yung Oo, yung friendship. Yung pagkakakilala natin sa isa't isa. Hindi po. Hindi po kami pwede maging jowa hanggang friendship lang po. Tulad ni Suzuki, na produkto rin ng Survivor Philippines. Ang mga successor nito sa Celebrity Showdown na sina Aaron Villena at Ian Batherson ay hindi ligtas sa same-sex relationship. Kalat na kalat kasi ang umano'y namamagitang bromance ni na Ian at Aaron na nagsimula sa naturang franchise reality program. Hindi, actually narinig ko na yan from the staff of Survivor na may gumawa daw ng fan page namin ni Ian. Ron yan ba yun? Yung Ron yan or whatever. Nakita ko sa Facebook. Tukoy ni Ian kung sino umano ang promotor ng tuksuhan sa kanila ni Aaron. Ay parang si Pretty Trisha, she's saying you're gay or something like that. First of all, hindi siya katribo ko, di ba? I barely talk to Trisha. So parang, I don't know why. But it's funny. I don't know why she started it. There's no point to be galit at Trisha kasi baka naghahanap siya lang ng exposure. Sa amin nagtatawa na lang kaming dalawa. Saan okay lang, kung sino man yung gumawa nun, kung masaya sila doon, kung ano, as a tandem, sabi ko, as a tandem pwede, pero yung pair as parang ang sagwa naman tingnan, di ba? Duda ni Aaron, baka ang pagiging laking Amerika ni Ian at ang pananalita nito ang sinisilip ng ilan. Minsan, the way he talks, parang may konting effeminate, pero hindi naman ibig sabihin bading siya, di ba? It's just one person. Baka nag-add siya sa akin sa Facebook ko tapos hindi ko siya na-approve. Baka they got hurt or something. As if to bolster the suspicion, nabalita ring nagkaroon ng lovers quarrel sina Ian at Aaron. Ayun, let's go. Lahat ng comment actually binabalita lang ng mga staff ng Survivor na yung away nyo daw. Yung iba sa halip na magalit, ang sweet nyo daw tingnan kasi nag-away kayo tapos nagbati raw kayo, pinagbati raw kayo ni Irving, ganyan. Sabi ko, kung sweet yung tingin nila, di bahala sila. Wala yan. Just alam ko sarili ko kung ano ako, alam ni Ian kung ano siya. Bro, alam ko straight ka. Alam mo naman straight ako. The record has already been set straight. Both Ian and Aaron are straight men.
What about having a gay benefactor or getting indecent proposals from gay admirers? Wala talaga. Kumbaga, sabi ko nga, kung meron, sabi ko, sana hindi na lang ako magtatrabaho. Kumbaga, hihiga, yung benefactor ko na yun, bigyan man lang ako ng bigyan, ayoko lang magtrabaho. Pero ako, nagsusumikap naman ako magtrabaho talaga. Sa nag-aaral ako, nag-graduate ako nung this last March 29 sa Trinity University of Asia. So, proud ako sa sarili ko. Yeah, it happens all the time, that. Pero it's up to you to handle it yourself. And for me, I would never do that kasi I want to work for it. Kung halimbawa kung successful na ako, mas masarap yun kaysa pinabigyan ka lang sa if you did something like that, like indecent proposal. I think we are bound to be happy forever. Maganda ang taong 2010 para kay Alfred Vargas. Bukod sa pagkakahirang niya bilang konsehal ng ikalawang distrito ng Quezon City at pagkakapanalo niya bilang Best Actor sa MTRCB Film Awards, isang magandang balita na naman ang hatid ng konsehal. Last Monday, September 27, lumipad patungong Italy si Alfred para hingin ang kamay ng kanyang kasintahang Filipino-Italian na si Yasmin Espiritu. Sabi nga sa akin ng dad ko, a man's gotta do what a man's gotta do. Pagka sigurado ka sa isang bagay, kailangan gawin mo kagad. Merong mga panahon na minsan lang darating sa buhay mo na sigurado ka, tapos alam mo na gagawin mo. Feeling ko, yun, isa to sa mga pagkakataon na yun. Wish me luck. Makakasama raw doon ni Alfred ang ilan niyang kaanak para mamanhikan sa pamilya ni Yasmin. Kasi kasama sa tradition natin as Filipinos, di ba? Na kailangan, informally, hingin natin yung permiso, yung blessing. Kasi napaka-importante sa atin. So, ako, first time ko ito, so medyo kinakabahan ako. Pero kasi yung yung iba kong relatives, yung mom ko nandun at saka sister ko, para i-meet na rin yung buong family niya. So, medyo medyo may konting kaba. Pero at the same time, I'm very excited din. Sa family niya, very supportive din sa akin. Saka kahit nasa Italy sila, sinusubaybayan din nila yung mga shows ko, yung mga nangyayari, yung mga balita, yan, sa Star Talk. Saan ba at kailan nila planong gawin ang kanilang kasal? Siguro, merong Italian version, meron din Filipino version, di ba? Church wedding talagang dapat dito sa Pilipinas. At saka, soon siguro, soon. Siguro kung hindi 2011, siguro early 2012. May mga napupusuan na ba silang magiging part ng kanilang entourage? Partialist pa lang naman. So, sa akin naman importante, yung mga ninong at ninang ko, yun yung mag-guide sa amin, mag-aalaga sa amin. Kami naman akong kaibigan sa showbiz. Hindi lang yung mga naisip ko, sino mga pwedeng maging groomsman, o sino yung pwedeng makasama sa entourage. So, yun. Pero lahat yun naisip ko na, pero bits and pieces lang. Pero nothing, hindi ko pa talaga pinag-isipan ng sobrang detalyado. Kasi gusto ko, pagdating sa kasal, ang masusunod babae. Kung ano yung gusto niya, I will submit to her, to her wants. Sa pananalita at mga kilos ni Alfred, mukhang desidido na talaga siyang iharap sa dambana si Yasmin. Ako, I'm very, very sure. Very, very sure. I think I will really find happiness kay Yasmin. I think I'm ready. I think she's ready. And I think we are bound to be happy forever. Dami na mga napapabalitang relasyon ng mga kapwa lalaki sa local showbiz. Tanggap niyo ba ang bromance? A, oo. B, hindi. To vote, just type React Space A or B and send it to 46267. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-register, just type React Space On and send it to 46267. O TX na! Later pa, totally exciting! Mga Kapuso Stars, mainit ang pagtanggap sa international singer na si John Mayer. Stand up, TX! Next na, totally exciting! Dahil sa training, Manny Pacquiao hindi nakadalo sa birthday party ng anak na si Princess. Oo, kanina tinawagan siya early in the morning, nag-usap sila, nag-greet siya ng happy birthday. Stand up, TX!
I'm feeling like a star, you can't stop my shine. I'm flying cloud nine, my head's in the sky. I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo. Yeah, I'm feeling good tonight. What was that? Teka muna, Startalk to naging dance show. Sandali lang. We are interrupting the live broadcast of Startalk dahil meron pong kaganapan dito sa studio. Miss, teka, tama na muna yan. Halika dito muna. Halika muna dito at paliwanag mo sa akin ano ginagawa mo. Teka, ano ginagawa mo? Sabi po, Talk show to. Okay. sabi ko po kasi sa friend ko, give me your glow points. Tapos yun, sabi niya sa akin, mag-headstand daw ako. Ba, fight ako. Teka muna, sandali. Ano ba makukuha mo for doing that? Eh, gusto ko po kasi ng Digicam. Okay, Digicam. Oh, kaso yung points ko kulang. Kulang ng 700 points. 700 points na lang kulang. Naku, Opo. sige, naku, bumalik ka na doon at magpatuloy mo ginagawa at baka unahan pa kita. Sige po. Go! Okay. Bye-bye. Balik, headset ulit. No, mga kaibigan. Okay, ngayon talaga naman, kayo rin kung gusto nyo nang makakuha ng gadgets, handsets, and more, humingi ng points sa mga katsikahan nyo. Only with My Rewards, My Globe, at PM Astig Rewards. Ipatext lang sa kanila ang share space, your 10-digit cell number, space, at ang points na bigay nila sa'yo. At ipasend sa 4438 or text GIMME to 4438 for free info. Please call 730-1000 or visit www.globe.com.ph/rewards for more info at huwag kalimutang mag-load for more points. Mag-Globe. Magbabalik po ang Startalk. But it's over now. The pain